Content na to ay gagawin ko para sa'yo dahil gusto mong malaman yung mga roadside. Pero nandito naman tayo sa isang pinaka-importante sa lahat, guys, dahil dito sa sign na to ay maraming nahuhuli. Pulang kalsada, no? Ayan. Binabalaan lang ang mga driver niya na dito sa kalsada na to, guys, kapag walang speed limit ang takbo dito. Hi guys, samahan niyo po pala kami sa simpleng buhay namin sa Japan. This is Airi and this is Akira and this is Mami Lita and this is me, Makolis Vlog. Let's go! Hi guys, mapagpalang araw sa inyo. Today is Friday morning, no? At kakauwi lang namin ni Mami Lita galing trabaho. So nagbabike ako dahil pupunta ako ng Family Mart. At sabay ko na rin yung request na content ng isang subscriber natin, no? Ang sabi niya ay gumawa daw ng content tungkol sa mga road sign dito sa Japan, no? Kaso ang problema natin, guys, is yung road sign dito sa bayan namin na Nodashi is kukunti lang, no? So sa Tokyo ang pinakamaraming road sign na magandang i-vlog, no? Kaso dahil sa request ng ating subscriber ay pagbibigyan natin si at Galaxy, no? Itong content na to ay gagawin ko para sa'yo dahil gusto mong malaman yung mga road sign. Pero dahil sa konti nga lang yung road sign ay pagtiyagaan mo na. Pero explain ko naman kung anong mga ibig sabihin, no? So sakto kasi bibili tayo sa Family Mart. Sa ibang Family Mart hindi yung madalas na binibilan natin. So time check muna tayo, guys, and mag-aalas 6 ng umaga, no? So tara. So kahit konti lang yung road sign na makikita natin ngayon, papaliwanag ko naman na maayos yung mga natatandaan ko pa. Yung mga yung iba kasi, guys, no, baka mamaya ay nakalimutan na natin. Marami pa naman tayo subscriber na nanonood ng vlog na nag-drive na dito sa Japan, no? Kung may mali ako, guys, paki-correct na lang po yung mga sasabihin ko, no? So tulungan nyo po ako. Pero siguro mga natatandaan ko pa yung iba, no? Baka mamaya magalit si Mami Lita ba't bigla nawala. Kaya ko bibili ako sa Family Mart. Pero ibang Family Mart yung pupuntahan natin, guys, no? Hindi dun sa madalas natin binibilan. Medyo malayo ng konti sa atin kasi para may mga road sign nga tayo. Ganda ng mga tanawin, guys, no? Pero lumalamig, malamig na talaga. So mamaya maliligo tayo pag uwi kasi sa umaga na ako naliligo ngayon. Kung summer, bago pumasok naliligo. Ngayon sa umaga na pagdating galing trabaho. So yun, guys, kung nakikita nyo yung sign na yan, guys, ang ibig sabihin yan ay no parking. Kung nakikita nyo yung arrow, nakita nyo yung arrow, diba? Ibig sabihin kabila ang gilid, guys, bawal mag-park. Pwede kayong huminto, guys, no? Pero hindi kayo pwedeng umalis doon sa sasakyan. Pwede kayong umalis o kayong matatagalan. So halimbawa, ayan. Halimbawa, guys, ayan, pumarada kayo dito sa gilid. Mari lang, ayan, huminto kayong ganyan. So hindi kayo pwedeng umalis, no? Mag-hazard lang kayo. So bawal tong parking yan, no? No parking. Hinto pwede. Pero yung aalisan nyo, bawal. So, pwede naman kayo umalis kung halimbawa may bibigay lang kayo sa bahay or may aabot lang kayo dun sa pinuntahan nyo. So, saglitan lang, no? So, nandito naman tayo sa isang pinaka-importante sa lahat, guys, dahil dito sa sign na to ay maraming nahuhuli. So, ayang sign na yan, guys, ayang ibig sabihin na is tomare, stop, no? So, dyan maraming nahuhuli, guys. Kaya bago kayo lumabas ng kalsada na yan, i-stop talaga kayo dyan sa guhit. Yan, may guhit siya. Paano kung walang guhit? I-stop kayo bago mag-stop, no? Bago magtumari dun sa bakal, sa harapan, no? Doon kayo hihinto pag walang guhit. Yun. Maraming nahuli dyan, guys. Kadalasan nag-aabang yung mga pulis dyan sa gilid-gilid paglabas nyo ganyan tapos hindi kayo minto. Yan, nag-aabang. Halimbawa, nag-aabang yan dyan. So yung mga diamond sign na yan, guys, kung nakikita nyo sa kalsada, no? Ayan, no? Yan.
Ibig sabihin yan guys, ay may paparating na pedestrian. Ayan guys, oh, kung mapapansin nyo guys, oh, may pedestrian, di ba? Oh, yun. Pag may nakita kayong diamond, ibig sabihin may paparating na pedestrian. So yung mga araw-araw naman dun sa kalsada guys, ayan, kung makikita nyo to, yan, ibig sabihin ay curve. Ay ate, saan punta? May bibili lang sa family din. Yan. So bago dumating, no, kita nyo naman may curve yan, ibig sabihin binabalaan lang na may paparating na curve. So may iba pang ibig sabihin yan, no, yung kulay red na kalsada guys, yung kulay red na daan. Siguro alam nyo naman yan guys, no, 40, ibig sabihin 40 lang yung takbo dito. Yung ibang road sign naman guys ay parehas lang sa Pilipinas, no. So pakita ko sa inyo yung red na kalsada, no, dito malapit sa station meron yan eh. Ayan guys, kung mapapansin nyo guys, no, may pulang kalsada, no, ayan. Binabalaan lang ang mga driver niya na pwedeng curve, pwedeng pababa yung daan, pwedeng pataas. At pinapahigpit din yan yung grip ng gulong kasi iba yung ano niya, iba yung semento niya dyan guys, no. Kaya kapag maulan, mahigpit ang grip kasi curve, or kahit na mabilis ang takbo nyo, kakapit yung gulong nyo. So ayan ibig sabihin yan, para mabilis malaman ng driver na mayroong curve or pababa man o pataas yung daanan, no. Madalas nyo makikita sa Japan yan guys. Alam nyo ba guys, kung sa Tokyo tayo magbabike, no, marami tayong makikitang road sign doon. Dito ka sa amin kasi ay bilang lang. So yun, yun, merong mga bagong sign dito guys. Siguro alam nyo naman to. Syempre yellow lane yan guys, diba? Dito sa gitna yellow lane. Kaya may nakalagay dyan na yan guys, nakita nyo, no overtaking. So kaya yellow lane siya, no. Pagod magbike guys. Sana matuwa ka sa nag-request nito, no. Bakit wala naman tayong sanang vlog ngayon, eh yun, pagbigyan na lang natin yung request ni Sir at Galaxy. Yung sign na paparating guys, yan. Siyempre pedestrian yan. Diamond sign na naman, ibig sabihin may papalapit na naman na tawiran, diba? Matamay tawiran nga tayo na daan kanina. So dito guys, nalagay 40 lang ang takbo. So 40 lang. Bawal din mag-park dito sa gilid, no? Pero pwede kayo huminto saglit. Pero bawal nyo ang iwan ang inyong sasakyan. So yan, makita nyo naman yun guys. Ayan, no? So malapit na tayo sa Family Mart guys, no? Ayan, bili muna tayo sa Family Mart dito guys. So may nakita tayong sign dito guys, ayan, no? Nakikita nyo. Ayan, dyan. Sabi dyan ay bawal pumasok ng 7 ng umaga hanggang 8:30 ng umaga, no, ang sasakyan at ang motor, no. So bawal lang pumasok ang vehicle dyan. So bike na tayo pa uwi guys, no. Halos parehas lang din naman, no guys, no, napapansin nyo lang. Lamig yun. Pagod pero okay lang, exercise na rin natin na guys. Wala pa tayong makita ng ibang sign guys, no. Kukunti lang talaga dito sa amin eh. Pero sa Tokyo guys, pag pumunta nga ako doon, nalilito ako sa mga road sign doon, no? Comment down below dyan yung mga kababaeng nating nakapag-drive na sa Tokyo, no. Sobrang nakakalito yung mga daan doon, tsaka naglilimang daan doon eh. Daan tayo sa shortcut guys. May shortcut dito eh. Alam nyo na yan guys. Ayan, slow down. Yung mga tumatawid na bata. School zone guys, no. Ay. So dahil Friday nga pala ngayon, ako ang nakatoka sa paghahatid sa mga bata. So mamaya mag-ahatid tayo kay Ate Akira. Pagkapasok ni Bunso naman ay aalis kami ni Mami Lita, no. So pupunta tayo dun sa dati naming City Hall na tiniran. City Hall tuloy yung lugar na tiniran natin dati bago dito sa Noda.
ay nandun kami sa Kashiwa. So aalis kami ni Mami Lita para kumuha ng Kasenose Shomesho ng 2022. So hindi kasi tayo nakatira dito ng 2022. Doon yun sa Kashiwa, doon na yung makukuha yung record. Ay, sarap exercise guys, no? Kaya mamaya guys ay sana masamahan nyo kami, no? At pakitapos na rin yung video na ito. At huwag nyo na rin kalimutan i-like and share para dumami ating mga subscriber, no? Siya nga pala guys, dun sa mga bagong subscriber, umakatok ako sa inyong mga puso na i-follow nyo rin po ang aking Facebook page, Macaulit's Vlogs, at meron din tayong TikTok, bago pa lang yon. So 200 pa lang ang followers ng TikTok natin, no? At importante nga pa lang sabihin sa inyo guys, no? At lagi kayong mag-iingat dito dun sa Tomari, sa may stop. Doon maraming nahuhuli, tsaka sa stoplight, no? Beating the red light. So ingat po tayo, mga kababayan ko na dito sa Japan, no? Dati nahuli na po ako speeding sa expressway. At ang laki po ng binayaran ko doon, no? Kaya ingat-ingat po tayo, no? Kaya siya nga pala, kapag nahuli kayo guys, no? Bibigyan kayo ng ticket at babayaran nyo yun sa Postbank, sa mga yucho. Yun, ganun lang. Tapos bibigyan kayo ng resibo na binayaran nyo. So nakikita nyo bang sign na to guys? Ang ibig sabihin daw nito ay ito yung ulo. So ang linaw naman ng sign na yun guys, no? Curve yung daan. So malapit na tayo sa bahay. Mamaya hatid ko si Akira, baka mamaya may makita pa tayo mga sign. Or pagpunta natin ng Kashiwa ay marami pa tayo makita ng road sign. So update tayo. So kakain muna ako ngayon kasi malapit na tayo sa bahay. Time check tayo, mag 7 tuloy, 6:20 na, no? Okay guys, pais magpapawi sa atin yan. Ano yung dito, masayote na may kiniling dahil nasira nga pala yung ano natin, yung pump sa gas, no? Ay gumawa tayo ng ano ba ito, imbudo, no? Nasabi ko tuloy imbudo, no? Tapos sasalo ka lang tayo, tapos saka natin sasalin dito guys, kasi hindi pa tayo nakakabili ng pang-pump, no? Yan, pasok na natin dito guys, tsaka lang tayo kuha ng gas bago natin karga. Sa Gyomu Supermarket meron yan, no? Mga pang-pump. So hindi pa tayo nakakadaan ng Gyomu, kaya ito na lang muna. Ayan. Ay, butas. Ganun, tumatapon. Meron tayong sayote at igigisa to ni Mami Lita. Tapos giniling langit. Meron daw daing na bangusay. Ano tong isda tong parang ano, galunggong na malaki, no? Tapos nilagyan lang ng suka ni Mami Lita at saka bawang. Tapos prito na to guys. Kung natatandaan nyo guys, no, nung pumunta kami ng Japan Meat, yung isdang yon na hinati sa gitna, parang daing, ay doon namin nabili, no? So sa ngayon nagigisa na si Mami Lita ng bawang, sibuyas, kamatis. Yun guys, ang bango. Ayaw pa kasi pakita ni Mami Lita kung paano siya nagluluto niya. Kasi ang gusto ni Mami Lita ay yung meron siyang mga, anong tawag doon, mga equipment net, no? Mga gamit para kumpleto tayo, mga sandok, mga lalagyan, mga plati-platito, para doon natin lalagay yung mga recipe natin, tapos tsaka niya lulutuin. So next time na yung bakaling ko, mamili kami, pagkasahod na lang siguro, wala tayong budget eh. So pag bibili tayo, no, iba-vlog natin para susunod kapag magluluto serya tayo ay meron tayong mga gagamitan na magaganda, no? Para maganda yung presentation. Diba, yung vlog, no? Para maganda yung vlog, kailangan syempre may mga gamit. Nandito na tayo guys sa sasakyan, no? At nakaligo na rin pala tayo at nakakain.
At ayun na, inaantay na lang natin yung mga bata, sila mga pinsan ni Ate Akira. Si Ate Akira nga pala ay hindi papasok dahil masamang pakiramdam, no? So ako na lang talaga ang maghahatid. Saka may sumbong pala sa akin si Ate Akira na inaasar daw siya ng kaklase niya. So kakausapin na rin natin yung teacher sa telepono, no? So masama yung paramdam ni Ate Akira ngayon. Sasama na lang namin siya sa City Hall. Oh, last day of school na ba? Friday na ngayon, di ba? Last day of school. Hindi papasok si Ate Akira. Ha? Hindi daw papasok. Last day ko? Ha? Hindi lang daw siya papasok. Masama yung pakaramdam niya. Sana makakita tayo ng mga bagong road sign, no? At para ma-share ko sa inyo. Hindi kasi may road sign niya. Kailangan natin ng road sign. Yung mga rules ng kalsada. Kasi gusto ng subscriber para malaman din nila, no? Ay, mayroon kasi mag-vlog kapag nakasasakyan guys, kaya mas maganda kapag ka nagbabike, mapapakita natin yung mga rules of the road in Japan. So dito nga pala papuntang school guys, ang pakaramihang mga sign dito puro school sign, no? At ayan, may parang cross ayan, ano yan, Red Cross. Hindi guys, crossing, no? Alam naman niya yan eh. So yan lang yung mga road sign na nadadaanan natin. Uy, may sumulupot na sasakyan, no? Yan, katulad yan, nakikita nyo dyan sa gilid guys. Yan, no? 7 to 8:30, bawal daw pumasok guys, no? So liko tayo dito. So malapit na tayo sa school nila Ate Akira guys, no? Hindi makapasok si Ate Akira, sayang. Okay lang, Friday na naman. Bye bye, ingat kayo. Guys, yung tawiran na pala ganyan, yung nakikita nyong pedestrian na yan, no? Yan, kapag may nakita kayong ganyan, tapos walang stoplight, tapos may taong nakatayo tulad nyan, yung babaeng naka-red. So, yung kailangan nyo dyan talaga huminto. So, kapag yung babae nyan medyo malayo pa dyan sa pedestrian na yan, at hindi nyo alam kung tatawid siya, kailangan nyo mag-slow down. So, kapag wala naman kayo nakita sa pedestrian, kahit anong tao, pwede naman kayong tumuloy ng dire-diretso. So, yun. Kapag walang tao, tuloy-tuloy lang. Pero kapag may malapit na tatawid, o hindi kayo siguradong tatawid ba siya o hindi, slow down. So, pag may nakatayo na sa harap ng pedestrian, guys, kailangan nyo talagang mag-stop dito, no? Priority ang tao. So, yun. Pabalik na tayo ngayon sa bahay, guys. At pupunta naman tayo ng City Hall pagpapasok ni Bunsong Irene, no? Sama na lang natin si Ate Akira. So, katulad nyan guys, may tatawid. Kailangan nating huminto, no? Yun, tinataas nila yung kamay nila kasi tatawid sila. Yan pa isa. Hop, tumawid. Yan. So, kailangan natin i-clear kung may tatawid ba o wala. Saka tayo manda. Ganun lang kasimple guys, no? Kasi dito guys, mahal ang buhay ng tao. Tatandaan nyo. Kaya, mas magandang ibangga nyo na lang sa poste kaysa sa tao. Pagkaalanganin na kayo, ganun. Dito guys nga pala sa Japan, no? Ang daming salamin, no? Bawat kanto ay may salamin para safe, no? Makita nyo kung may lalabas ba, wala. Kasi halos sa liit ng mga eskinita dito guys, no? Ay hindi nyo alam kung may lalabas ba dyan o wala. Kaya delikado. Kaya ako dahan-dahan din ako mag-drive dito. Minsan yung mga nagbabike guys, ang bibilis lumabas niyan. Pero alam din naman nila na nag-iingat din sila dahil baka may sasakyan na mabilis. Diba? Kailangan tumingin mo na kaliwat kanan ganun. Uso dito yun guys, no? Kasi nyo kakalimutan yun. Tingin ng tingin sa gilid. May mga dyan, yung mga hindi makikita, bigla na sumusulpot. May mga bisikleta, bata. No? Kasi napakahalaga nga ng buhay dito sa Japan. Na kailangan nating mag-iingat. No? Ibabayad tayo kung wala tayo insurance, kung habang buhay tayo magbabayad sa kanila. Kung maka-aksidente tayo ng tao. Nandito na tayo sa bahay guys, no? At pinarada ko na dito yung sasakyan dahil nga may lakad kami ni Mami Lita ngayon. So mamaya samahan nyo kami sa Kashiwa City Hall, no?
Alam ko mas maganda ang City Hall ng Kashiwa eh. Mamaya makikita nyo. Pasok na, bebe. Ano, hintayin natin yung bus mo. Masama yung pakiramdam niya daw. Ikaw, hindi ka naman masama pakiramdam mo, pero may... Kaya nga, may magkakaubo ka na. Kaya nga, umiinom ka na ng gamot, diba? Para ikaw naman mahaba yasumi mo. Saturday, Sunday, Monday. Wow, 3. Pag-uwi mo, kaya pag-uwi mo mamaya, marami ka ng play, di ba? Yan na yung bus mo. Bye-bye! Bye-bye! Nakapasok na si Bunsong Irie, no? Pupunta na tayo ng Kashiwa. So, ayan guys, kung makita nyo, 8:35 na. At palis namin ni Mami Lita, si Ate Akira ay may iwan na lang dito. So, masama rin paramdam niya. Magugas ng plato. Hindi, masama nga yung paramdam ni Ate Akira. Si Ira din ay medyo masakit dahil alam mo na, biglang lamig kasi, nagbabago ng klima guys. Kaya ganyan, nagkakasakit yung mga bata, no? So, ayan nga pala yung pupuntahan natin guys, no? Kashiwa City Hall. So, location. Your location, yan. Turn on. Yan, ilang... Uy, 41 minutes, no? 41 minutes yung biyahe natin. Medyo may mga traffic na, guys. Layo-layo rin pala, no? Ang tagal pa ni Mami Lita. So, ayan yung, ano guys, no? Yung may pasok sa gabi. Kasi ka sa umaga, no? Imbis na matutulog na lang. Tapos mamaya, susundo pa kay Irie. So, okay lang din naman. Kaya nga pinili namin yung panggabi. Kasi, para nga maasikaso natin yung mga dapat asikasunin sa umaga. Katulad yan, mga City Hall. Paano yan? Kung pang umaga tayo, di a-absent na lang tayo. Nakaw po. Sa diretso guys, no, nakalagay na sign dyan is pag simula papasok dyan, yung araw sa baba ng 30, ibig sabihin ay simula dyan ay 30 lang yung takbo. Tapos yung sign dun sa taas nya, bawal dyan yung mga malaking truck. Kahit katulad yan dumaan na Costco na yan, no, dyan sa diretso. Dito sa kalsada na to guys, kapag walang speed limit, ang takbo dito ay maximum na yung 60, no? 60 lang ang takbo dito, no? Traffic sa kabila, oh. Kapag putol-putol pala yung guhit guys, yan, tulad yan nakikita nyo dyan sa kalsada na yan, dyan pwede mag-overtake dyan, pwede tayong palipat-lipat ng linya dyan. Pero sa Pilipinas guys, kahit yellow lane na, kahit solid white lane na, ay nag-overtake pa rin, no? Dito kasi sa Japan, laging sumusunod yung mga Japanese sa rules ng daan, no? Kaya dito bilang mga aksidente. Itong dinadaanan pala natin guys ay kung tawagin sa amin to ay Route 16 o Road 16. Dito ay maraming car dealer, no, tulad ng Toyota, yan, Nissan, Mercedes-Benz at iba pa. So halos lahat nandito. So marami rin nagtitinda dito ng mga second hand car. So nandito na tayo sa Kashiwa City Hall at may parking ticket, no? Ayan. So makikita nyo guys, no, ang laki ng City Hall dito, no? Parang pares lang din naman sa atin, no, sa Noda. Anong it? Wala naman ibang dadaling papel yan. Alien card mo lang. Yung parking nga pala dito guys, sa loob ng isang oras o 30 minutes ay wala pang bayad. So pag lumagpas tayo doon ay may bayad na yung mamaya. So hindi, saglit lang naman tayo ngayon, no? So nandito tayo sa isang pinakamagandang City Hall dito sa Chibaken, ang Kashiwa City Hall, no? So pasok tayo sa loob. Kaya mag video dito guys. Bali nandito tayo guys para humingi ng tax certificate namin noong 2022 kasi dito kami nakatira sa Kashiwa, no? So hindi natin maalala kung saan dito, basta second floor yun, dito yun, dito kaya yung yan. Tara na lang natin dito, no? Fill up. So waiting tayo sa number guys, no? Ang laki ng card, mukhang mayaman talaga yung Kashiwa. Sa Noda siya dito. So pag tinawag tayo guys, marilis na natin yung tax certificate natin, no?
Buti pa dito guys, no, yung kuhaan ng tax certificate naka-English, no. Ang papansin nyo guys, Municipal Tax Division. Sa atin sa Noda, naka-Romaji, naka-Japanese. Kaya guys, mahirap palipat-lipat ng bahay, no. Katulad yan, kukuha tayo ng mga tax certificate. Ngayon, sa iba-ibang lugar ka kukuha kung kada isang taon lipat ka, diba? Ikaw rin mahirapan. So mas maganda kapag nandito ako sa Japan, isang address lang at huwag kang palipat-lipat. Ay. So bayad tayo ng parking guys, 0 yen, wala tayong binayaran at pauwi na tayo. Nakakuha na tayo ng ating certificate, tax certificate ng 2022. So yung 2021 sa Fukushima. So guys, marami tayong hindi nakuwang nadaan ng mga road sign na madalas natin nakikita, no? Kaso hindi natin natagpuan ngayon, katulad ng mga entry, tapos yung one way, tapos yung sign na papasok ka ng expressway. So hindi natin siya makita ngayon. Kaya yan, nilagay na lang natin sa screen yung mga hindi natin na napakitang road sign, no? So pauwi na kami sa mga oras na ito. At anong oras na ba? 10:15 na ng umaga. So mamaya sundin na naman si Irie at may pasok kami ni Mami Lita ng Friday night. So bukas din ay may pasok tayo Saturday night, dahil yung rest day natin ay pinasukan na naman natin ulit dahil puro nga under time, no? So ang biyahe natin ngayon pauwi ay pares lang kanina, 40 minutes, at medyo traffic na ngayon guys, no? So yun guys, sinetid ko dito si Mami Lita sa bahay habang nasa biyahe kasi kami kanina. Ay lumabas yung ayan guys, yung orange engine, no? So kailangan ko tundalin sa pagawaan, no? Doon sa kinuha natin ng sasakyan. So dahan-dahan na lang tayo magbaandar, hindi natin alam kung anong sira nito sa baka emission, orange light ng engine, no? Kasi meron pa isa lumabas eh. So mas maganda ipacheck na lang natin kaagad. Nandito na tayo. Ano kayang problema ni Buddy? Ay nako. Oy, ibig na matutulog na tayo afternoon, no? 発信は問題はないよね。ないです。